Ano ang ikalawang dumating sa kanyang mga alagad? Kapayapaan. Nang si Jesus ay bumati sa kanila. Binati sila. Puntahan natin yung salitang pagbati. Minsan, kapag matagal nang hindi mo nakikita ang iyong kaibigan, hindi mo nakaka-chat, nakaka-text, minsan magugulat ka na lang, mayroon kang mababasa, Mars, kumusta na? Pero sabi nga mag-iingat daw tayo ng pangungumusta. Sabi nung nabasa ko sa Facebook, kaya hindi ako ngayon nangungumusta eh. Baka mapagkamalang ako ay mangungutang para 100 lang naman. Diba? So ano daw ang kasunod ng pangungumusta? Pautang. So kapag hindi kayo madalas nagkikita, minsan ang bati sa atin ay, hi, hello, kumusta? Diba? Sa text, ganun din, Mars, kumusta? Pars, kumusta? Sa chat, ganun din, kumusta? Pagbati. Ang mga inchik ay, pag nagkikita sila, ang kanilang batian ay hindi, hi, hello, kumusta? Ano ang bati ng mga inchik pag nagkikita? Pag pumunta ka sa bahay nila, pag pumunta ka sa negosyo nila, sa establishment nila, pag nagkasalubong kayo, ano ang kanilang batian? Hindi kumusta, hindi hi, hindi hello. Sino po ang inchik dito? Lahing inchik. Meron ba? Ano ang bati ng mga inchik? Alam niyo kung ano ang bati? Kumain ka na ba? Ano ang bati ng mga inchik? Kumain ka na ba? Bakit yun ang kanilang bati? May mga gawain, minsan meron ako napuntahan, kakarating-rating ko pa lang, sabi sa akin, Brad, anong gusto mong kakainin? Jollibee, McDo, Mang Inasal, KFC. Wow. Uy, ang sarap laging pumunta sa kanilang gawain. Kararating-rating mo pa lang, pinapipili ka na ng baka kain. Meron naman akong napuntahang gawain, isang oras na ako nakatambay doon sa kanilang lugar. May tubig, wala man lang iniaalok. Wala man lang ibinibigay. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganyan sa Nabotas. Diba? Andito yung mga taga-pamasawata. Sa pamasawata, pagkatapos ng gawain, busog ka eh. May bulalo pa. Wow. Diba? Marami silang pagkain. Anyway, ano ang bati ng mga inchik? Kumain ka na ba? Bakit yun ang bati nila? Kasi ang China noon, kahit naman hanggang ngayon, ay isang komunistang bansa. Ang mga mamamayan niyan ay mahihirap pag ang isang bansa ay komunista. Ang mayayaman lang dyan ay ang mga nasa kapangyarihan, nasa posisyon, nasa poder. Sa kabila na ang mga mamamayan ay mahirap, salat, isang kahig, isang tuka, kapag sila'y nagkikita-kita, ang agad nilang tanong ay, kumain ka na ba? Bakit yun ang kanilang tanong? Kasi ang mga inchik, malakas ang kanilang malasakit sa kalusugan ng kanilang kapwa. Kaya yun pala yung batian nila, kumain ka na ba? Inaalam nila kung may laman ang tiyan mo. Dahil kung wala, pakakainin ka nila. Tanungin ang katabi, sabihin mo sa kanya, kumain ka na ba? Kahit naman hindi pa kumain yung katabi mo, hindi pa gugutubin yan eh. Tinan yung braso, lalaki. So, bati. Tayo mga Pilipino din ay mayroon ding bati. Ano ang bating Pilipino? Kung may bating inchik, kumain ka na ba? Tayong mga Pilipino, may batian din tayo. Ano ang bating Pilipino? Hindi hi, hindi hello, hindi kumusta ang bating Pilipino. Alam niyo kung ano ang bating Pilipino? Bukas ng umaga, maghanda ka ng pantalon, or pants, or palda, damit, sandalyas o sapatos, tapos maligo ka, magbihis ka. Maya-maya, may mga kasambahay ka, kasama sa bahay, may sasabihin. Sa palagay ninyo, ano ang sasabihin? Ha? Saan ka? Pupunta. Yan ang bating Pilipino. Saan ka? Pupunta. Hindi ba pwedeng naligo lang ako? May pupuntahan agad. Di ba? Summer ngayon, mainit. Sa isang banda, sa kabilang banda, pag tiningnan mo yung kanilang pagtatanong, parang ang mga Pilipino, pakialamero. Pakialam mo kung saan ako pupunta, bakit kailangan mong malaman? Di ba? Pag may paparating, ano ang tanong? Saan ka? Galing. Yan ang bating Pilipino. Saan ka pupunta? Pag may paparating, saan ka galing? Pakialamero talaga mga Pilipino. Pero hindi. Sa kabilang banda, kaya natin tinatanong kung saan sila pupunta, ay dahil ang mga Pilipino, malakas ang malasakit sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Wow.
Kaya inaalam natin kung saan sila pupunta para kung malaman natin yung lugar na kanilang pupuntahan, mapapahamak sila, pipigilan na natin sila. Nice. Yung pala yung bating Pilipino. Saan ka pupunta? Pagkatapos po ng gawain ito, saan kayo pupunta? Pakialam mo, brother. Di ba? Ngayon, balikan natin yung ating pagbasa. Nang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, ano ang bati ng Panginoon? Sumainyo ang kapayapaan. Ang bati ng inchik, kumain ka na ba? Ang bating Pilipino, saan ka pupunta? Ang bati ng mga Hudyo, sumainyo ang kapayapaan. Wow. Bakit ang kanilang batian pag nagkikita ay peace, shalom? Sumaiyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. Ba't yun ang kanilang batian? Ang history po niyan ay ganito. Nang ang bayang Israel ay maging isang bansa, galit ang mga kalapit bansa nila. Kasi sila lang ang tanging bansa doon sa lugar nila na hindi sila Arab. Ang mga nakapalibot sa kanila ay mga Arab people. Sila lang ang hindi. At sila ay inaakusahan na nangagaw ng lupain. Kaya nga pinagkakaisahan sila na sila ay alisin sa lupang kanilang kinalalagyan sa bansang Israel. Hanggang ngayon. Mula noon, walang panahon na hindi sila ginegera. Laging may digmaan sa kanila. Pag ang isang bansa, isang lugar ay may digmaan, walang kapayapaan. Kapag sa isang lugar ay may digmaan, mahirap ang tao, walang makain, walang trabaho. Walang panahon na hindi sila ginegera. Laging may digmaan. Kung palaging may gera sa isang bansa, magulo. Walang kapayapaan, walang kasiyahan, walang kapanatagan. Ang mga Hudyo, kahit nasa gitna sila ng digmaan, kapag nagkikita-kita sila, ang kanilang batian ay, sumaiyo ang kapayapaan ng Diyos. Winiwis pa rin nila sa isa't isa na dumating ang kapayapaan ng Diyos sa kanila sa gitna nang sila ay nasa kaguluhan. Wini-wish nila. Kaya yung pala yung kanilang batian. Siguro magandang batian din natin yan, no? Pag nagkikita-kita. Bakit? Hindi natin alam ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Tingnan nyo ang katabi nyo. Ang ganda ng bihis. Nakapagpabango pa yan. Pero nice. Sa gitna ng kanyang magandang bihis at pabango, may malaking problemang iniisip yan. Problema ng asawa, anak, pera, pambayad sa kuryente, sa tubig, pambayad sa utang. Ang daming pinagdadaanan eh. Kaya dapat kapag nagkikita-kita tayo, sumaiyo pa rin ang kapayapaan ng Diyos kahit marami kang utang. Sumaiyo pa rin ang kapayapaan ng Diyos kahit marami kang problema sa pamilya mo. Yun ang mga Hudyo. Kaya yun ang kanilang batian. Sa gitna na sila'y nasa digmaan, pag nagkikita-kita, winiwis pa rin nila na dumating ang kapayapaan ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Mga kapatid, ngayon pong gabi na ito, ang tanong ko ay ito, nang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, nang bumati si Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Anong? Winiwis lang ba ni Jesus na dumating ang kapayapaan sa kanila? Sagot po kayo, masyado kayong payapa. Winiwis lang ba nila? Hindi. Si Jesus ang dahilan, kaya sila natatakot, kaya sila nagtatago, kaya sila nasa isang silid. Wala silang kapanatagan. Nang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, hindi lang winiwis ni Jesus sa kanila na dumating ang kapayapaan ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, pumanatag na kayo, alisin na ninyo ang inyong takot, pag-aalala, sapagkat narito na ako ang prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, kaya yung kanyang mga alagad dapat pumanatag na. Kaya ang pagdating ni Jesus sa kanilang kalagitnaan, taglay-taglay ni Jesus ang kapayapaan para sa kanila. Mga kapatid, kapag ang isang tao kasama si Jesus sa buhay, kahit anong sigalot, kahit anong gulo, kahit anong pagsubok, kahit anong suliranin, kahit anong sakit at karamdaman, hindi yan basta-basta natatak. Hindi yan basta-basta nag-aalala. Hindi yan basta-basta nagwo-worry. Bakit? Kasi kasama niya ang prinsipe ng kapayapaan. Iniwan na ng asawa, panatag pa. Wala nang makain, panatag pa. Pinutulan na ng kuryente, nakangiti pa. Di ba? Bakit? Kasi sumasa atin ang kapayapaan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sumaiyo ang kapayapaan ng Diyos.
Hindi na po ako bumalik sa aking outline kasi yung oras sinasamantala ko eh. Pangalawa, ano ang dumating sa kanila nang dumating si Jesus? Ano yung una? Pag-asa. Pangalawa ay kapayapaan. Bago po ako pumunta sa ikatlo, meron po akong naalalang isang kwento. May isang bata na dinala ng nanay niya sa dentista. Nung pinaupo siya sa dentist chair, nangangatog siya. Ninenervyos sa takot. Yung dentista, inaalo-alo siya, inaaliw siya. Tinatapik-tapik yung balikat. Iho, sabi niya, huwag kang matakot. Sino ba naman ang di matatakot? Nung ako po ay papunta noon ng Macau, na ako'y maasay ng Macau, sumasakit na po yung isa kong pinakabagang. Yung asawa po nung bayaw ko, dentista, sabi ko sa kanya, Mila, pa-check nga nung aking ngipin kung kaya pang pastahan or bunutin na lang. So sabi nung asawa nung bayaw ko, Kuya, hindi na kaya ng pasta. Bunutin talaga. Sabi ko, sige, bunutin na. Kaysa naman, madala ko pa yan sa Macau. Sigurado, mas malaki ang gastos doon. Pinaupo ako. Tapos sinalabas yung hiringgilya. Tinusok. In-inject doon sa aking bagang. Pagka-inject, sabi sa akin nung asawa nung ipag ko, Kuya, bakit namumutla ka? Sino ba naman di mamumutla? Laki-laki ng karayong tutusok sa bagang mo. Di ba? Kuya, bakit ka namumutla? Nakaka-nervous din. Mas gusto ko pa yung kagat ng langgam kaysa sa tusok ng karayom. Di ba? So sabi nung dentista sa bata, Iho! Try to relax. Ano ang sabi dun sa bata? Try to relax. Ano sa Tagalog ang try to relax? Subukan mong pumanatag. Dalawang salita na magkakontra pero pinagsama. Bakit magkakontra? Pag sinabing subukan, Brad, subukan mo ngang ilipat yung pulpito. Magagawa ko lang yan kung gagamit ako ng energy, ng lakas. Try, subukan. Pag sinabing relax, may gagawin ka ba? May gagamitin ka bang puwersa? Wala, relax nga eh. Try to relax. Subukan mong pumanatag. Dalawang salitang magkakontra, pero malaki ang magagawa sa atin para tayo ay pumanatag. Try to relax. Nasusunog yung bahay mo. Try to relax. Bahay ko, nag-aapoy na bubong. Try to relax. Subukan mong pumanatag. Bakit? Pag nagulo ba utak mo, isip mo, mapapatay na ba yung apoy sa bubong ng bahay mo? Di naman. Subukan mong pumanatag. Inaagaw ng kapitbahay mo ang mister mo. Oh, no! Try to relax. Mare, pag nagsawa ka sa asawa ko, ibalik mo ha. Try to relax. Yung iba nakikipagkuhan pa tag of war pa di ba? Subukan mong pumanatag. Pinuputulan ka ng kuryente, ang init ngayon. Try to relax. Subukan mong pumanatag. Sabi ng doktor sa'yo, Mrs., isang buwan ka na lang mabubuhay. Ano sasabihin mo sa iyong sarili? Try to relax. Subukan mong pumanatag. Bakit kailangan nating subukang pumanatag? Kasi kasama natin ang prinsipe ng kapayapaan. Ano ang sabi ng Exodus 14:13-14 nang ang mga Israelita ay makorner sa dagat na pula? Ang mga Israelita sinisisi si Moises. Sabi naman sa iyo huwag nyo na kaming pakialaman sa Ehipto. Tingnan ninyo nangyari ngayon sa atin. Mamamatay tayong lahat dito. Sinisi nila si Moises kasi si Moises ang nanguna para sila umalis sa Ehipto. Kaya lang itong si Moises dahil siya'y palaging kausap ng Diyos, nakikinig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nanalangin. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo sila. Di ba? Hindi naman masamang manalangin. Kaya lang, minsan, kailangan nating gumawa. Bakit mo tinatawag? Palakarin mo sila. Nang hinarap na ni Moises ang kanyang mga kababayan, ano ang sabi niya? Mga kababayan, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman. Ang ibig sabihin nun, sa kanyang mga kababayan, try to relax. Kapag gulong-gulo na ang buhay mo, naapektuhan ka na sa kapaligiran mo, ang dapat mong gawin, tumahimik, subukan mong pumanatag, at tumingala sa Diyos, sapagkat ang hindi mo magagawa, Diyos ang gagawa para sa iyo. Try to relax.
Ano ang pangalawang dumating sa kanyang mga alagad nang si Jesus ay dumating sa gitna nila? Una, pag-asa. Pangalawa, kapayapaan.